natin magbigay kay Lord ng kapurihan, kalwalhatian, karangalan. Amen? Ayaw niya po magsalita kasi po siya ay pupunuin ng iyak. Pero siya ay super blessed. Amen? Nasaan yung asawa nito, Pogi? Halika dito. Ay, umiyak din. Halika na, Aris. Tayo po ay nakikigalak dahil tayo po ay isang pamilya. Amen? For 12 years, the Lord has granted their prayers, our prayers. Amen? Sila po ay magkaka-baby na. Amen. Amen. Praise the Lord. Amen. Ako din naiiyak tuloy. Magsasalita ko pa ba? Iyak po ako. Nagpapasalamat po ako kay Lord. After 12 years, nagkaroon po kami ng baby. Araw-araw po ako nagdadasal kay Lord. Nabiyayaan kami ng isang anak. Iparanas sa amin na isa kaming magulang. Then, nag-decide po kami noong June na magpagamot po kami. Ang sabi ng asawa ko, siya bibili ng gamot. Ang sabi ko, sige, kasi libre yung pa-check up ko. Yun nga, nung August, nag-ano po ako ng medicine. Isang buwan lang po, sabi ng OB ko, kapag niregla ka, bumalik ka sa akin. Pero nitong September 5 po, hindi na po ako nagka-menstruation. Awa po ng Diyos, nag-positive po ako sa pregnancy test. Tuwan-tuwa po ako dahil first time, hindi siya makapaniwala na naging positive po kasi yung mens ko po lagi pong negative yung PT ko. Pero nung last time na nag-PT ako, tuwan-tuwa po siya, naging positive po. Kaya nagpapasalamat po ako kay Lord. After 12 years, eto na yung pinagdadasal ko na nag-iisang magulang po kami. Kaya lang po, kay Lord ang papuri pa. Salamat. Okay, bilang sa pamilya, i-cover natin sila sa prayer. Amen? Amen. Bless natin sila ng prayer. Iunat po natin ang ating mga kamay. Mag-declare po kayo ng blessing. Mag-wish kayo ng pagpapala po sa mag-asawa na ito. Heavenly Father, salamat po sapagkat ibinigay mo, Panginoon, sa kanila ang kanilang inaasam-asam na sila po ay magkaroon po ng anak. At nalalaman namin, O Diyos, na ihigitan niyo pa ang kanilang inaasahan sa inyo at mga pinapangarap na hindi lang isa at masusundan pa ito, Panginoon, na kung saan ay hindi lamang sisilang sa kanilang physical na pamilya, kundi sa spiritual family, O God, ay madadagdagan, O Diyos, upang madagdagan ang susunod na henerasyon na maglilingkod sa iyo. Father God, thank you so much sa matatag mong plano, layunin sa buhay na mag-asawang ito, sa kailang anak na nasinapupunan po, O Diyos, ni Cathy at ng susunod pa nilang mga anak, O Diyos. Pagpalain mo po patuloy ang lahat ng areas na kanilang buhay, O God. Increase niyo po, Panginoon, ang kanilang passion sa inyo mula sa kanyang husband, O God, at sa iyong anak na ito na siyang magiging ina na ng kanilang pamilya, ay patatagin niyo po sila, Panginoon, at hayaang patuloy na maging matibay at malago sa kanilang relasyon sa inyo. Salamat po, Panginoon, sa permanenteng biyaya at pagpapala na ginawad mo na sa kanilang mga buhay. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Praise God. Sa Panginoon ang lahat ng papuri, kalwalatian. Amen. Glory to God. Hallelujah. Tunay nga po na wala pong anumang mga bad circumstances o situations na makapipigil po sa ating lahat sa ating pong pagsamba sa Panginoon. I know marami po kayong mga iba't ibang mga experiences, iba't ibang mga pinagdaanan sa buhay. Hindi lang po sa mga
medyo mga nagkakaedad, maging dun sa mga kabataan, alam ko marami kayong mga napagdadaanan sa buhay. Ngunit tapat ang ating Diyos. Amen po ba? Ang kanyang pangako ay laging maasahan sa lahat ng panahon, sa namang sitwasyon. Ang sabi ni Jesus, hindi kanya iwan, hindi kanya pababayaan. Minsan hindi mo maintindihan bakit nangyayari po yung mga biglaang mga masakit po na karanasan, mga painful situation, pero merong laging purpose si God. Amen? May purpose lagi si Lord doon sa sinasabing pain na naranasan mo. Sabi nga ng Romans chapter 8, hindi may kukumpara sa kalulatiang mararanasan po natin doon sa na-experience mong mga bad things, bad experiences. Tandaan po natin, lagi po, ang dulo po ng sinasabi po nating mga pansamantalang mga pagsubok na yan ay napakaganda. Sabi mo, napakapangit ang naranasan mo, pero sabi nga ng salita ng Diyos, pansamantala lang yan. Amen. Mas maganda yung hinihanda ng Panginoon para sa iyo. Amen po. But just be still and know that I am your God. Sabi ng Book of Psalm, di ba? 46 verse 10. Umanatag ka lang. Huwag kang matakot. Huwag kang mag-alala. Huwag kang mabalisa. Amen. Manatili ka lang sa lugar ng kapayapaan at pagtitiwala sa Panginoon. Sapagkat alam ng Diyos kung ano nangyayari, ang mga pinagdadaanan mo, at alam ng Diyos kung ano ang kanyang ginagawa. Amen po ba? May mga bagay na pinapahintulutan sa atin ng Panginoon, pero mas marunong sa atin ng Diyos. Amen po ba? And at the end of the day, mas maintindihan mo na may mas maganda palang plano ang Diyos. Amen po ba? Sino ba may-ari ng langit at lupa? Sino ba may-ari ng buhay na ito, ng family natin, ng iyong trabaho, ng anumang merong ka tinatangkilik, anumang merong ka, si Lord ang may-ari po niyan. Kung meron namang kinuha, inalis sa iyo ang Panginoon, may mas maganda siyang nakalaan, perfect na nakalaan para sa iyo. Hindi man kapares nung sinasabi mong nawala sa iyo, pero mas mainam, mas maganda, at makikita mo yung purpose ni God. At ang buhay mo ay makikita mo kung paano nagiging produktibo, lalo na sa iyong relasyon sa Panginoon. Alam nyo, Nanay Linda, sa edad mong yan, talagang kung ako nasa katayuan mo, ilalaan ko na lang ng gusto ang buhay na yan sa paglilingkod sa Panginoon, yung mga natitira nating mga panahon dito. Kasi natapos mo na yung assignment mo doon sa company, pero hindi ibig sabihin tapos na rin yung iyong function bilang lingkod ng Diyos. Magpapatuloy po yan sa ministry. Amen? Meron kang assignment dito sa church. Meron kang assignment sa ministry. At lalo kang gagamitin ni Lord more mightily and effectively para sa kanyang kapurihan at karangalan. Amen po ba? So nakikita ko po na may ginagawa ang Diyos sa ating buhay. Merong ginagawa ang Diyos sa ministry, sa kanyang church. Amen po ba? Hindi po nagpapahinga ang Diyos, busy ang Diyos para sa kanyang mga anak. Amen po ba? Busy ang Diyos para ikay pakinggan, tugunin sa iyong panalangin. Hello? Ang Diyos ay lagi pong atentibo sa pakikinig sa ating panalangin. Babasahin mo ang Bible. The Lord is attentive to the prayer of the righteous. Amen? At hindi po siya interesado sa mga wicked person. Hindi interesado ang Diyos sa mga mapagmataas sa tao. Interesado siya sa iyo na laging nakadepende sa Kanya, umaasa sa Kanya, nagtitiwala, amen, at lagi pong sumusunod sa Kanya. Special ka sa harapan ng Diyos. Kung pinahalagahan mo ang Diyos sa buhay mo, lalo tigit ang Diyos nagpapahalaga sa iyo. Amen po ba? Alam nyo, napakasarap maramdaman na nag-care sa iyo ang Panginoon, nagpapahalaga sa iyo ang Panginoon. Sapagkat ikaw mismo
pinahalagahan mo ang relasyon mo kay Lord. Kaya nga, kung babasahin mo ang Bible, katulad na naibahagi ko sa inyo, from the book of Revelation, ang Diyos ay hindi interesado sa mga taong malamig sa Kanya, sa mga taong malahininga. Ang Diyos ay interesado doon sa Kanyang mga anak, doon sa Kanyang church na may maalab na pag-ibig sa Kanya. Doon sa mga alagad ni Jesus, mayroon 12 disciples. Pero sino po ba ang higit na malapit kay Jesus doon sa 12 alagad? 3 lang. Peter, James, and John. Pero merong masigit na mas malapit kay Jesus doon sa 3. Si John, the beloved. Laging nakahilig sa dibdib ni Jesus. Ikaw ba, lagi ka bang nakahilig sa dibdib ng ating Panginoon? Pinakikinggan mo ba kung ano ang nasa puso ng Diyos? Na sa iyong pananalangin, na sa iyong pag-worship everyday kay God. Amen? Naririnig mo ang tibok ng puso ng Diyos para sa iyo. Pag binubuksan mo ang banal na kasulatan, ang Bible, nagsasalita sa iyo ang Panginoon. May mensahe sa iyo. Nung ako po ay kabataan, minsan na itanong ko sa isang pastor, nung ako po ay grade 6 lang yata ako noon o 14 years old lang ako noon. Sabi ko doon sa isang pastor, Pastor, bakit ganon? Noong panahon ni Pablo, nagsasalita ang Diyos, ang lakas-lakas. Isang tinig ang kanyang narinig doon sa daan papuntang Damasco, ang lakas ng tinig. At merong malaking liwanag na kumulong sa kanya at nabago ang kanyang buhay, na encounter niya si God. Pero bakit ngayon, parang wala nang ganung mga encountering? Sabi niya sa akin, binigay ni Lord ang banal na kasulatan. This is the written word of God. Buksan mo ang Bible, basahin mo, magsasalita sa iyong Diyos. Tayo, binigyan po tayo ng kalayaan, pribilehiyo, manalangin para makipag-usap sa ating Ama na nasa langit. Amen po ba? Dahil meron tayong relasyon sa Diyos, lifestyle mo na manalangin. Sumamba kay God. At nandoon ang iyong pananabik at pagkauhaw, Lord, gusto ko ikaw naman magsasalita sa akin. Madalas tayo ang nagsasalita, marami tayong sinasabi, marami tayong didaing sa Panginoon. Pero alam nyo, sabi ng Bible, nauna na siya sa panalangin natin eh. Diba? Sabi ng Isaiah 65 verse 24, nauna na ang Diyos sa iyong panalangin. Hindi ka pa natatapos sa panalangin mo, sinagot ka na niya. Mas marunong siya sa ating mga panalangin. Alam niya ang bawat higbi, luha sa iyong ginagawa sa panalangin. At napakahalaga at tinitreasure ni Lord ang bawat patak ng luha mo. At doon mo mararamdaman yung comfort ni Lord, yung pagmamahal sa iyo ng Panginoon, yung kahabagan ng Panginoon, na kahit sino ka pa, kailanman hindi nagbago ang Diyos ng pagmamahal sa iyo, ng pagtingin sa iyo, ng pag-ibig sa iyo. Marahil maraming tao ang siyang nagdulot sa iyo ng matinding sama ng loob, ng pasakit, hinusgahan ka. Pero ang Diyos kailanman hindi ka hinusgahan. Sapagkat nakita ng Diyos kung paano ka nagpapakumbaba sa Kanya at nagdedepende. Sapagkat kung meron mang higit na nakakakilala sa iyo, ay ang Panginoon. Kagaya na nasabi ko, mas interesado ang Diyos at nagbibigay ng kumpletong atensyon ang Diyos sa mga taong mapagpakumbaba. Amen po ba? Yan ang sinasabi ng Bible. Basahin mo ang James chapter 4 verse 6. God is, sabi nga, very gracious sa mga mapagpakumbaba. Pero laban siya sa mga palalo o sa mga mapagmataas. Kaya nga, ikaw ay laging answered prayer dahil mapagpakumbaba ka sa Panginoon. Amen po ba? Kasi ang Diyos ay malalapit sa mga mapagpakumbaba na puso. Amen po ba? So, anuman po ang mga bad situations, mga bad experience na naranasan mo,
Hallelujah. Hindi yan may kukumpara sa inihanda ng Diyos na mas magagandang bagay, sapagkat ang Diyos ay laging mayroong nakalaan na magagandang bagay. Sabi nga ng James chapter 1 verse 17, every good gift and perfect gift comes from our Heavenly Father. At lagi yang binubuhos sa kanyang mga anak. Tuloy-tuloy po yun. Kaya huwag mo sabihin, tapos na ang buhay mo, tapos na karir mo. No! Tuloy-tuloy pa rin ang biyaya, pabor at blessing ng Panginoon. Amen po ba? Kaya nga sabi ng awitin, di po ba, sa presensya ng Diyos, may kagalakan. Ano ba yung inawit natin? Kapag kasama natin ang presensya ng Diyos, merong, ano pa yun? Ano yun? Tayo ay masaya. Walang pangamba. Mahirap naman yung titingnan mo yung katabi mo. Ako, hindi ko naman tinitingnan yung katabi ko kanina, pero hindi ko nababanggitin. Sa presensya ng Diyos may kagalakan, pero hindi ko maramdaman yung kaganyang kagalakan. Sabi ng Bible, in the presence of the Lord, there is fullness of joy. Kaya nga, pag sumamba tayo sa Panginoon, ibigay mo yung pinaka-best mo. Huwag mo hayaan makontrol ka ng problema, ng lungkot. Palayain mo ang sarili mo sa presensya ng Diyos. Magalak ka sa presensya ng Panginoon. Kasi may mangyayaring breakthrough. May babaguhin ang Panginoon sa iyo. Kayang baguhin ni Lord ang situation mo. Kapag pinili mo ang magalak, magdiwang sa presensya ng Panginoon. Isa, napakahirap. Kasi nandun ang realidad, di ba? Andyan ang unos, andyan ang matinding problema, mga faithful experiences. Napakahirap na magbigay ng inasabing yung maalam na pagsamba. Pero kung ang puso natin po talagang ang hanap ay pagsamba sa Panginoon, tutulungan ka ng banal na Espiritu na maging malaya ka sa pagsamba mo sa Panginoon. Sapagkat sabi ng Bible, kung nasaan ang Espiritu ng Diyos, nandoon ang kalayaan. Palalayain ka ng Panginoon sa lungkot na yan, sa problema na yan. Amen. Palalayain ka ng Panginoon sa mga naranasan mo, matinding kabigatan sa buhay. Amen po ba? Sapagkat nais ng Diyos, ma-enjoy mo ang kanyang presensya. Amen po ba? Masyado kayong seryoso. Glory to God. Tayo po na manalangin. Heavenly Father, thank you for your presence. Thank you for your love and comfort. Thank you, Lord God, sa miracle, sa healing, sa answer prayer na naranasan ng iyong mga anak, ng iyong buong congregation na ito maging nasama kumukunin sa online. Inaalaw ka namin na patuloy kang magsalita, ikaw ang mahayag. Holy Spirit, take complete control, O God. In the mighty name of Jesus, amen and amen. Glory to God. Sa Diyos ang karangalan at kapurihan. Christ Strong Family. Yan po ang aking inihandang mensahe mula sa salita po ng Diyos. Christ Strong Family, pangalan ng ating church, di ba? Christ Strong Family, hango sa Matthew chapter 12, verse 46 up to 50. Hallelujah. Sa Tagalog translation, habang si Jesus ay nagsasalita sa maraming tao, dumating ang kanyang ina at mga kapatid. Take note, si Jesus ay may mga kapatid. Okay? Hindi na nabanggit dito yung si Joseph kasi nabalo na ng maaga si Maria. Naghihintay sila sa labas dahil nais nila siyang makausap. May nagsabi kay Jesus, nasa labas po ang iyong ina at mga kapatid. Ibig nila kayong makausap. Ngunit sinabi niya, sino ang aking ina at sino-sino ang aking mga kapatid? Tinuro niya ang kanyang mga alagad at sinabi, sila ang aking ina at mga kapatid. Sapagkat ang sinumang sumusunod sa kalooban ng aking Ama na nasa langit, yun ang aking ina
at mga kapatid. Hallelujah! Pinagpala na po ng Diyos ang pagkabasa na natin ng kanyang salita. Sa English po, look closely. For this is my true family. CSF family. Sabi ni Jesus, ikaw ang tunay niyang pamilya. Nakikinig ba kayo? Sinasabi ng salita ng Diyos na nabasa natin, ikaw ang kanyang tunay na pamilya. Hindi yung physical family, kundi yung kanyang spiritual family. Sino ang spiritual family? Tayong lahat na may relasyon sa kanya. Amen po ba? Look closely, for this is my true family. When you obey my heavenly Father, that makes you a part of my true family. Hallelujah! Meron palang tunay na pamilya ang Panginoong Hesus. At yun ay ang mga sumusunod sa kalooban ng ating Heavenly Father. Ang Christ-strong family ni Jesus ay sumusunod sa kalooban ng ating Heavenly Father. Amen po ba? Now, meron tatlong katotohanan dito. 3 encouraging truth. 3 encouraging truth makikita po natin sa ating nabasa at sa mga talatang ating pong babasahin na kaya ikaw ay tunay na pamilya ng Panginoong Hesus at kapag ikaw ay tunay na pamilya ng Panginoong Hesus, ikaw ay matatag na pamilya ng ating Panginoon. Amen po ba? You belong to the family of God dahil connected ka kay Jesus. Unang-una pong katotohanan dito, encouraging truth, ikaw ay connected kay Jesus. Ikaw at ang iyong family na kasama mo dito ay connected kay Jesus. Why? Sapagkat tayong lahat ay mayroong relasyon sa Kanya. At meron tayong passion kay Jesus. Pag sinabing passion, sa Tagalog po ay maalab na pag-ibig sa ating Panginoon. Nakikinig po ba kayo? At ikaw ay mayroong right focus. Sino ang iyong focus? Ang right focus natin ay si Jesus. Amen po ba? Kasi kung namamali ka ng focus, nakapokus ka doon sa storms of life, at lagi ka nakapokus doon sa mga bad situations of experiences na naranasan mo, nakapokus ka lagi doon sa ibang bagay, mali ang focus mo. Distracted ka na niyan. At hindi ka magiging matatag na mananampalataya ng Panginoon. Ikaw ay kabilang sa sinasabing sambahayan ni Lord na ini-establish niya sa katotohanan. Sa gusto ng Panginoon, matatag ang kanyang church. Sapagkat si Jesus ang tunay nating pundasyon. Amen po ba? For how many years na po tayo? Mag-anniversary na tayo sa February 21 na tayo ba? 22. Maraming taon na po ang dumaan, lumipas sa atin. Tingnan niyo po ang Christ-strong family na natiling matatag. Amen? Sa maraming mga unos na dumaan sa atin, matinding bagyo, hindi tayo pinabayaan ng Panginoon. Bagkus, nadagdagan pa po yung ating mga spiritual family. Amen? Nagkaroon po tayo ng mga daughter churches at patuloy na ini-establish ni God, ni Lord, sa kanyang salita. So, ang Christ-strong family na connected kay Jesus ay matatag na pamilya ng Panginoon. Matatag na church. Well, hindi ko naman sinasabi tayo lang yung matatag na church, tayo lang totoong church. Pero sinasabi ko, kung talagang connected ka kay Jesus, kasama po pa yung iba nating ibang mga kapatid sa Panginoon dito sa Tansa, may mga churches po tayo, may mga church po dito. Ako po ay officer din sa ministerial o samahan ng mga pastor dito. May mga churches din silang hawak. So, I do believe kung talagang connected kay Jesus, matatag na church yan. Kasi may tamang relasyon kay Lord. Merong pag-ibig sa Panginoon, may right focus, at merong right priorities. Priority. Amen? Ang tamang, ang pinakamataas na priority, pinakamataas o pinaka-supreme priority natin ay ating relasyon kay Lord. Amen po ba? So alam nyo na po yan. At higit sa lahat,
ang matatag na pamilya ng Panginoon ay laging sinusunod, ipinamumuhay ang kalooban ng ating Diyos. Amen po ba? Kasi yung mga anak ng Diyos, hindi lang nakikinig ng word, kundi isinasabuhay din ng word. Ina-apply po yung salita. Amen po ba? Hindi lang tayo hearer, but also tayo po ay doer ng salita ng Diyos. Kaya nga, ikinumpare tayo ni Jesus sa mababasa mo sa Matthew 7, sa isang taong matalino nagtayo ng bahay sa malaking bato. At nang dumaan ang matinding bagyo, unos, baha, hindi po nawasak po yung bahay, pati yung nagtayo ng bahay sapagkat nakatatag sa bato. At ang sinutukoy dito na matatag na bato ay si Jesus. Amen po ba? Ang Christ Strong Family ay matatag na pamilya ng Diyos. Now, kung ang pamilya mo ay matatag, may tamang relasyon sa Diyos, I do believe na ang buong church ng Panginoon ay matatag din. Kasi bawat pamilya nyo sa inyo ay pinatatag ng Panginoon. Amen po ba? Secondly, na encouraging truth dito, merong true unity. Ang isang matatag na pamilya ng Panginoon ay mayroong totoong pagkakaisa. True unity. Philippians 2, verse 2 up to 3. Basahin po natin. Lubusin ninyo ang aking kagalakan. Magkaroon kayo ng isang kaisipan. Mabuklod kayo ng isang pag-ibig at magkaisa kayo sa puso't diwa. Huwag kayong gumawa ng anuman dahil sa pansariling layunin o pagyayabang sa halip bilang tanda ng pagpapakumbaba. Katulad na banggit ko kanina, pagpapakumbaba. Ituring ninyong higit ang iba kaysa sa inyong mga sarili. Pagmalasakitan ninyo ang kapakanan ng iba, hindi lamang ang inyong sarili. So makita natin sa mga talatang nabasa po natin na ang tunay na unity ay nagmumula sa ating Panginoon. Because God is a God of true unity. Mababasa mo rin niya sa Psalm 133 verse 1 up to 3. At ang focus ng ating pagkakaisa ay ang ating pong Panginoong Hesus. Amen po ba? Basahin po natin Psalm 133 verse 1. How good and pleasant it is who God's people live together in unity. Sino yung God's people? Ang CSF family ni Lord. Amen po ba? Ang church na ito. Amen po ba? So our God of perfect unity, sabi pa dito sa verse 3, will bestows His blessing. Sa The Passion Translation, binasa ko, God will release His eternal blessing, the promise of life forever. Kapag may unity sa family mo mismo, maging sa church ni Lord, magbubusig ka, Lord, ng sinasabing eternal blessing. Amen po ba? Kasi yung unity nakapokus kay Jesus. Ang sentro ng pagkaisa natin kay Jesus. Wala po yung sinasabing selfishness. Wala yung pride. Dahil ang nagpe-prevent sa unity, so what prevents unity? Una-una, pride. Pride. Pride, tinignan ko po yung biblical definition ng pride. Pride can be defined as elevating one's opinion and thought above God's authoritative word. May mga tao po kasi, mas atingin nila sa kanilang sarili, mas magaling, mas marunong kaysa sa iba. Mas magaling yung opinion niya kaysa sa iba. May mga ganun tao, pero wala dito yun At bisan, nagmamagaling pa kaysa sa Diyos. So, para magkaroon ng tunay na unity, perfect unity sa family mo sa church, pagpapakumbaba lang kailangan. Amen po ba? Pag sinabing humility, ang ibig sabihin po ng humility, complete submission sa presensya ng Diyos, sa authority ni God. Amen po ba? Alalahanin mo, merong Diyos na siyang nakatingin sa atin.
sa Kanya tayo laging magpakumbaba at magpasakop. Amen po ba? Sinabi ng isang psychology na ang tao daw, when people feel bad about their own flaws and insecurities, they tend to mask them with feelings of pride. Nakikinig ba kayo? May mga tao po kasi, ang baba ng tingin niya sa kanyang sarili, may mga insecurities, tinatakpan niya ng kanyang pagiging mapaghambog. Yung bang magyayabang siya pero sa totoo lang, yung talagang kalalagayan ng kanyang puso, napakadaming insecurities sa buhay. Church, magpakatotoo tayo kay Lord. Amen. Ibigay natin, isuko natin kay God kung ano man insecurities na nararanasan mo. Gusto ni Lord, yung iyong katayuan ng pagiging anak niya ay laging nakapasakop sa ating Panginoon. At ang Diyos ang magtataas sa iyo. Wala imposible sa Panginoon. Huwag mong tingnan yung situation ng iba. Huwag mong tingnan yung katayuan ng iba. Alalahanin mo merong Diyos na pwedeng mag-angat at magpala sa iyo. Kung ang Diyos nagawa niyang baguhin ng ibang tao, iangat, pagpalain, kaya ka ring baguhin, iangat at pagpalain ng Diyos sa lahat ng areas ng iyong buhay. Kayang ibigay ng Panginoon ang lahat ng iyong mga inaasahan at higitan pa ng Panginoon ang iyong mga pangarap. Walang imposible sa ating Panginoon. Marami po akong mga kilalang ganyan. Nagsimula sa sinasabing humble beginning. Meron nga naging janitor. Habang siya'y nagtatrabaho bilang janitor, nag-aaral siya bilang abogasya. Hanggang siya makatapos, tinaas siya ng Panginoon. Pagpapakumbaba lang. Merong servanthood spirit. Ganon din sa pamilya ng Diyos. Minsan, may mga ganitong mga negative feelings. O bakit si kapatid na gano'n? Bakit si isang manggagawa na ganito, pinagpapala ng Panginoon? Ako, tagal ko na sa ministry na ito, parang hindi ako pinupromote ni Lord. Parang hindi yata napapasin ng Panginoon yung ginagawa ko paglilingkod dito. Di totoo yan. Na nagsasalita dyan, sarili mo. At uudyukan ka pa ng kaaway. Di umalis ka na dyan, wala ka rin pala napapala. Pero sino ba pinaglilingkuran mo? Tao ba o si Lord? Si Lord. At si Lord ang mag-aangat sa iyo, magtataas sa iyo at magpapala sa iyo. Kahit saan ka naroon. Amen po ba? Dahil anak ka ng Diyos, tandaan mo yan. Maghintay ka lang ng iyong tamang panahon. Merong inilaan si God ng tamang panahon para sa iyo. Huwag kang mainip. Alam ng Diyos ang ginagawa niya para sa iyo na marahil nasa process ka. Nakikinig ba kayo? Lahat tayo dumaan sa process. Kahit anong edad mo, marahil pinadadaan ka nila sa process. Bago mo marating yung inaasam-asam mo, bago mo makomit yung goal mo sa buhay, bago mo makuha yung pinapangarap mo, alam lang ng Diyos ang lahat ng yan. Lahat tayo dumaan sa process. Even ang buong Christ Strong family churches dumaan sa matinding process para lalong tumibay ang pamilya ng Diyos. Kapag matibay na ang pamilya ng Diyos, lalo tayo makaka-influence sa community. Tingnan ninyo po ang tingin sa atin ng barangay. Tingnan nyo ang tingin sa atin ng mga mamamayan. Napakataas. Hindi basta-basta church lang. Nakita nila kung paano lumago, pinagpala ni Lord ang church na ito. Dati parang kubo lang ito, di ba? Sa mga matagal namin nakasama mula ng pioneering, di ba? Halos parang kubo lang ito. Yan lang yan. Yung may tiles na puti na yan. Pero tingnan nyo ngayon, in-extend ni Lord. Pinalaki ng Panginoon church building, naka-aircon pa. At lahat ng idinadagdag ng Panginoon dito, napakasarap tignan sapagkat mayroong passion kay Lord. Binibless ng Panginoon. Binabago ang buhay.
Sino nagbabago ng buhay? Sino nagbe-bless ng buhay natin? Si Lord. Amen po ba? Hindi tao. Hindi ako. Si God. Amen po ba? So, pag merong true unity sa iyong family, meron ding true unity sa church. At iiwasan po natin yung espiritu ng pagmamataas, sapagkat ang pagmamataas ang sumisira ng sinasabing true unity. Sapagkat yung sinasabing spirit of unity ay ating mararanasan lamang kung sama-sama yung mga nagpapakumbaba. Amen? Para sa lugar ng pagkakaisa. Kung meron mang ayaw sumabay at ayaw doon sumunod sa sinasabing doon sa pupuntahan na lugar ng pagpapakaisa, hayaan natin siya sapagkat yun po siya eh. Pero mas mahalaga, mas marami po yung nagpapakumbaba at nagkakaisa para sa kapurihan ng Diyos. At darating ang araw, matututo din siya magpakumbaba at makikita mo, nakikiisa na. Amen po ba? At walang imposible sa mga nagkakaisang mga anak ng Diyos. Tingnan mo, sa pamilya mo pa lang. Pag nagkaisang pamilya mo, tagumpay kayo sa lahat ng laban niyo sa buhay. Amen po ba? Nagkaisa yung mga magulang mo, nagkaisa yung mga anak mo. Tagumpay kayo lagi sa laban niyo sa buhay. Kagaya, di ba, nang sinabi sa iyo ng anak Nanay Linda? Amen po ba? May labang kayong kinaharap. Pero nung sabi ng inyong mga anak, Nay, huwag kayong mag-alala. Amen. Hindi namin kayo pababayaan. Maglingkod lang kayo sa Panginoon. Amen po ba? At darating ang oras, makakasama nyo na sila na nagkakaisang naglilingkod sa Panginoon. Amen po ba? Palapakan natin si Lord. Glory to God. Hallelujah. So, yung pagmamataas po, yung pong sumisira ng sinasabing true unity, hindi lang sa family, maging sa church. At na-experience po natin yan sa mga nagdaang panahon. Pero hindi naman nagtatagal po sila. At ang natitira po, yung mga nagpapakumbaba. At mas marami po yung nagpapakumbaba at nagdudulot ng tunay na pagkakaisa sa presensya ng Panginoon. Pangalawan, na umahad lang sa pagkakaisa, yung selfish ambition. Okay? Selfish ambition. Pangatlo po, yung unforgiveness. Matindi to, unforgiveness. Hindi pagpapatawad. Kaya sabi mo sa katabi mo, magpatawad ka na. Ang hina naman, ayaw ng iba. Magpatawad ka na. Ay, ayoko po kasi maraming utang to sa akin eh. Hindi pa nagbabayad hanggang ngayon. Pero kapag nandun ang espiritu ng tunay na pagkakaisa, ang sabi ng Bible sa Galatians chapter 6 verse 2, lagi tayong magkikarry each other ng burdens. Yung bang may pakialam ka sa kapwa mo mananampalataya. Amen po ba? Nagkikare ka rin sa kanya. Nandiyon yung nagmamalasakit ka sa kanya. Na kung ano yung pinagdadaanan niya, apektado ka din. Kasi kapatid mo siya. Siya ay miyembro ng pamilya ng Panginoon. Amen po ba? Kung halimbawa, merong sa kapatiran na nakaranas ng karamdaman, andyan yung nagmamalasakit ka. Ano gagawin mo? Pupuntahan mo, ipapanalangin mo siya para sa kanyang kagalingan. Amen po ba? So, unang pagkapakita ng iyong pagkikare, pagmamalasakit, ay yung nandyan yung pupuntahan mo siya, encourage mo siya, at ipapanalangin. At kung ano ang may tutulong mo pa, ay gagawin mo. Amen po ba? Ganyan sa pamilya ng Panginoon. Nagtutulungan. Nakikinig ba kayo? Nagtutulungan, hindi pinagtutulungan. Amen po ba? Dahil wala nga pong selfishness. So we carry each other burdens. At nakita ko naman po yan sa Christ Strong Family. Talagang nagdadamayan. Amen po ba? Nagtutulungan. Kaya lahat ay merong pakiramdam na talagang ito ang totoo kong pamilya. Amen? Hindi na ako aalis dito sapagkat ramdam ko dito na tayo talaga ay pamilya rito. Amen po ba?
marahil galing ka sa ibang church, hindi mo nararamdaman na belong ka doon, o pamilya ba yan, family-oriented ba yan? Kasi parang walang pakialaman, di ba? O bahala sila kung ano mangyari, kung maghirap yung isa umangat. Pero kapag tunay na pamilya, yung nakakaangat, andoon yung kanyang pagmamalasakit, tutulong siya. Amen po ba? So, yun ang tunay na pamilya. Pangalawa, forgiving one another. Ephesians 4, verse 32. Magpatawad kayo, gaya ng pagkapatawad sa atin ng Panginoong Hesus. Dahil ang forgiveness, ang sumisira ng unity sa inyong family. Because of pride. Ang produkto kasi ng pride, yung hindi pagpapatawad eh. Pero kapag na-realize mo na, Lord, pinatawad mo ako, so susunod ako sa iyong word, magpapatawad din ako. At para dinggin ka sa panalangin mo, kailangan mag-release ka kagad ng forgiveness. Hindi sinasabi ng Mark chapter 11, bago ka manalangin, magpatawad ka muna. Amen po ba? Sapagkat ang hadlang sa panalangin, ang hadlang kung bakit hindi narinig o hindi pinakikinggan ng Diyos ang iyong panalangin, ay yung hindi pagkapatawad. So church, kung meron man sa inyo dito, meron pang sama ng loob sa kanyang kapwa, meron pa rin hinanakit hanggang ngayon, magdesisyon ka na magpatawad. Gusto ni Lord makaranas ka ng breakthrough. Amen po ba? Gusto ni Lord pagpalain kang lubos. Alam nyo, mas masarap sa pakiramdam yung nakapagpatawad. Yung bang hindi ka stress, masaya ka lagi. Amen po ba? Kasi yung taong hindi nagpapatawad, ang lungkot ng mukha niyan. Pwede nakangiti-ngiti yan, pero ang heart niyan, napanglaw, malungkot, mabigat ang kalooban. Gusto ni Lord, maging malaya ka sa pagsamba mo sa Kanya. Gusto ng Panginoon, ma-enjoy mo ang relasyon mo sa Kanya. Gusto ng Panginoon, maranasan mo yung sinasabing tuloy-tuloy na kasaganahan at pagpapala. Kaya kailangan, magpatawad po tayo. Amen po ba? At lalong titibay ang pamilya mo, maging ang buong pamilya ng Panginoon, ang ating buong spiritual family, kung lagi po tayong nagpapatawad. Mukhang maraming malungkot Marami ba nakaka-relate ngayon sa message ng Panginoon? Just release forgiveness sa sino mang nagkasala sa iyo. Amen po ba? And also love one another. 1 John 4 verse 11 up to 12. Love one another. So loving one another should be one way of life. And also 1 John 3:18, let us not love with words or speech, but with actions and in truth. Sino dito in love kay God? Pag in love ka sa Panginoon, mahal mo ang Diyos, mamahalin mo rin ang iyong kapatid sa Panginoon. At hindi lang ipapakita mo yung love sa pamagitan ng salita lamang, I love you, brother, sister, o I love you with the love of the Lord. Kakamayan mo, yayakapin mo, I love you with the love of the Lord. Pero nakikita mo yung kalalagayan niya. May problema siyang pinagdadaanan. Damayan mo siya. Doon mo may papadama yung love. Amen po ba? Doon mo may papadama yung love mo. Kung mahal mo ang Panginoon, ipapadama mo yan sa iyong kapatid sa Panginoon. Amen po ba? Love one another. Kaya nga, lalong titibay ang pamilya ng Diyos kung tayo po ay nabubuklod ng pag-ibig ng Panginoon. Pinapairal lang natin dito, love ni God. Nakikinig ba kayo? Kapag iniibig mo ang Diyos at iniibig mo ang iyong kapwa mananampalataya sa Panginoon, hindi mo pupukusan yung kapintasan niya. Nakikinig kayo? Hindi mo na pupukusan kung ano ang nakikita mong hindi maganda sa ugali niya, sa kilos niya. Sa halip, ano gagawin mo? Papanalangin mo. Tutulungan mo lumago sa Panginoon. I-encourage mo. Amen po ba?
Willing naman siya magpurso sa kalooban ng Diyos. Willing siya magpurso sa relationship with God. Kaya lang, may mga kahinaan pa kailangan na mapagtagumpayan. Amen po ba? Hindi po kasi lahat dito malalakas. Meron din pong mga may hina pa. Hello? Sa isang pamilya ng Diyos, hindi lahat matured, spiritually matured. Meron din mga bata pa o sanggol sa pananampalataya. Pero, naniniwala ako sa Christ Strong Family ni Lord, dumadami na po yung mga nagmamatured spiritually dito. Wala nang sanggol dito sa pananampalataya. Kumbisi mo sarili mo, ayoko nang manatili sa pagiging sanggol sa pananampalataya. Alam niyo ba yung sanggol sa pananampalataya? Alagain pa yan eh. Sensitibo, hindi mo lang mapansin kagad. Magtatampo na, alis na. Hindi na ako mag-church. Hindi na ako belong dyan. Kasi hindi na ako binabate. Hindi na ako kinakamayan. O yung usher, kakamay nga. Hindi naman nakangiti. Parang pilit akong tanggapin. May usher, ang sabi, "Oh, brother, nabuhay ka pa?" Hindi ganun, di ba? Sa halip na sasabihin mo, "Praise God, muli ka nakadalo sa gawain ng Panginoon. Miss na miss ka namin." Amen po ba? Hindi yung kakamayan mo, tagal mo hindi nakita yung kapatid mo sa Panginoon, kakamayan mo. Praise God, nabuhay ka pa. Bakit ngayon ka lang? Ano ginawa mo? Parang sinisita mo pa, no? Pero anong tamang pagmamahal na dapat ipadama natin sa ating kapatid sa Panginoon na matagal natin din nakasama? Kamayan mo, ngitian mo, kung mari yakapin mo pa, sabihin mo, praise God, nakasama muli ka namin, miss na miss ka namin, sapagkat pamilya tayo ni Lord. Amen! Hallelujah! Alam niyo, panalangin ko, lahat po na nandito ay lalong tumibay po sa ating relasyon sa Panginoon at sa ating pagkakaisa bilang pamilya ng Diyos. Wala na pong alis, wala na pong didisconnect, wala na pong lilipat ng ibang church. Amen po ba? Pamilya tayo ng Panginoon, pinatatatag ni Lord ang kanyang pamilya. Tayo ay matatag na pamilya ng Panginoon. Kapag tayo ay nagpagkakaisa, o lagi tayong nasa espiritu ng pagkakaisa, sa lugar ng pagkakaisa, lahat po na mga imposibleng bagay ay magiging posible sa atin. Amen po ba? At atin po magagawa kung ano ang kalooban ng Diyos. Masusunod natin kung ano ang kalooban ng Diyos sa ating buhay. Sasabihin ko sa iyo, ikaw ay laging i-bless ng Panginoon. Ikaw ay laging didingin ng Panginoon sa iyong panalangin. Miracle will happen. Breakthrough will happen. Amen. Sa iyong family. Sa iyong finances. Sa iyong trabaho. Sa iyong paglilingkod sa Panginoon. Tayo naman po lahat dito, isang ating pinaglilingkuran si Jesus. Isang master natin dito si Lord. Amen po ba? Buhay na natin ang maglingkod sa Panginoon. Bilang pamilya ng Diyos, tayo po ay magsama-sama na gawin, sundin ang kalooban ng Diyos sa ating buhay. Sapagkat ang totoong pamilya ng Diyos, ang matatag na pamilya ng Panginoon, ay sumusunod lagi sa Kanyang kalooban. Amen po ba? Third, na matatag at tunay na pamilya ng ating Panginoong Jesus ay naglilingkod sa Kanya. Deuteronomy 10 verse 12 up to 13 sa Tagalog version. Bayang Israel, o personalize po natin, CSF, Christ Strong Family. Ano ba ang nais ni Yahweh o ng ating Diyos mula sa atin? Anong gusto po niya ay igalang natin siya, sundin ang kanyang mga utos, ibigin siya, paglingkuran ng buong puso't kaluluwa at tuparin ang kanyang mga bili at tutunin. Ito rin naman ay para sa inyong kabutihan. In Joshua chapter 24 verse 15, "As for me and my household, we will serve the Lord." Amen po ba? Nagsimula po sa amin ni Ma'am Rachel ng aking mga anak na nandito. "As for me and my household, we will serve the Lord." Sa iyong pamilya, mga ama ng tahanan, "As for me and my household, we will serve the Lord."
Yan ba ang passion mo? Yan ba ang kaalaban mo sa relasyon mo sa Panginoon? Nagpapakita ka na nais mo talaga sumunod sa Kanya. Sisikapin mo na ikaw at ang iyong sambahayan ay magkaisa at maglilingkod lang sa Panginoon. As for me and my household, we will serve the Lord. Kaya nga, nung panahon ni Joshua, naglingkod ang bayang Israel. Yung kanyang henerasyon. Alam nyo, ang aking panalangin at pangarap, maglilingkod sa Panginoon ang ating henerasyon at mga susunod pang henerasyon. Sapagkat, di ba Nanay Linda, hindi naman habang panahon na andito tayo sa ibabaw ng mundong ito, tatapusin natin ang ating journey. At susunod po yung ating mga henerasyon. Kung anong ginawa natin paglilingkod sa Panginoon, ganon din po ang ating mga anak, mga apo, kapu-apuhan, mga susunod na henerasyon, maglilingkod lang sa Panginoon. Amen po ba? Nakakalungkot, meron po akong nakausap na ilang pastor sa Laguna. Tagal na yon. Meron silang sariling bishop. Nung namatay yung kanilang bishop, ano yung nangyari doon sa church, sa mother church sila, sa mga daughter churches? Sumabog. Bakit? Walang successor yung bishop. Nagkanya-kanya. Yung mga pastor, nagkanya-kanya na rin hawak. Walang bishop. Nag-iba-iba na rin ang pangalan ng church. Hindi ko hayaang mangyari yan sa Christ Strong Family ni Lord. Merong successor tayo. Meron tayong susunod na henerasyon, maglilingkod din sa Panginoon. Amen! Hallelujah! A generation na may passion kay God. Henerasyon na maglilingkod sa Panginoon. Church, kumusta ang iyong family? Gusto ni Lord makita nagkakaisa kayo at naglilingkod. Ako po, blessed na blessed sa Ramos family. Kompleto sila, naglilingkod. Mula kay Andrew, sa kanyang asawa, sa kanilang mga anak. Grabe talaga. Ang Serafino family, grabe yan. Biena, dito, lahat na nandito, Tatay Toto, amen. Per family, naglilingkod sa Panginoon. Ang challenge sa atin ngayong umagang na ito, pray for your family. Sapagkat ang pamilya na ito ng Panginoon ay ni-establish niya bilang matatag na pamilya niya. Amen po ba? Tamang deklarasyon mo na ni Linda. Ang Christ Strong Family and Mega Church, mangyayari yon dahil nagkakaisa tayo. Amen! Hallelujah! Sa panahon ko man o hindi, matutupad mangyayari yon sapagkat nagkakaisa ang Christ Strong Family. Marami pong itinatayo si Lord dito ng mga tunay na sundalo ng Panginoon. Amen po ba? Hallelujah! Sabi ko nga, dumadami rin yung mga teacher eh. May mga magtatapos dito magiging teacher. Kasi ang Ma'am Rachel nyo, teacher. Pero pagdating sa akin, maraming sundalo ng Panginoon. Grabe, may tapang, amen! Para sa kapurihan ng Panginoon. Agresibo na maglingkod sa Panginoon. Tayo lahat ay tumayo, mga kapatid, mga mahal na, mga matatag na pamilya ng Panginoon. Your grace and mercy, we need. Marahil hindi mo kasama yung wife mo, yung bang mga anak mo. Pero sa mensahe ng Panginoon, may gagawin ng Diyos sa inyo. Pagtitibayin ni Lord ang pagkakaisa ng bawat pamilya ng bawat sa inyo. Amen? Huwag kang malungkot. Kung meron sa inyo, ang tagal na nagpe-pray, sana makasama mo na yung husband mo na naglilingkod din sa Panginoon. May mga anak ka, pinagpe-pray mo din, makasama mo na. Ito na po yung season. Makakasama na natin sila. Amen. Makakasama na po natin silang lahat, yung buong sambahayan mo maglilingkod sa Panginoon. Amen po ba? Glory to God. O yeah, kompleto na. Hallelujah. Sa mga darating po ng mga Sundays, makakasama mo na yung mga mahal sa buhay.
passion once again. Uwitin natin yan para sa Panginoon. For others, like Jesus cares for me, let your rain fall upon me. Lord, we need your grace and mercy. We need to pray like never before. We need the power of the Holy Spirit to open heaven's door. Spirit, God, your church, still the hearts of men. Revive us, Lord, with your passion once again. I want to live for others like Jesus cares for me. Let your rain fall upon me. Lord, we humbly come before you. Lord, we humbly come before you. We don't deserve of you what we ask, but we have to sing your glory. Restore this dying land. Spirit, touch your church, still the hearts of men. Revive us, Lord, with your passion once again. I want to live for others like Jesus cares for me. Let your rain fall upon me. Spirit, touch your church, still the hearts of men. Revive us, Lord, with your passion once again. I want to live for others like Jesus cares for me. Let your rain fall upon me. Spirit, touch your church, still the hearts of men. Revive us, Lord, with your passion once again. I want to care for others like Jesus cares for me. Let your rain fall upon me. Merong ginagawa ang Panginoon sa atin. Let your rain fall upon me. Bawat pamilya,